May chismis ako sa'yo. Grabe no, chismoso. Nagulat ako. Pagka-start mo ng record, may chismis. Ano yun? Sige. So yung, May ganun yun. di ba favorite natin na dati na content creator sa Japan, si Abroad in Japan. Yes. Actually, pati hanggang ngayon naman. Pinapanood pa rin natin paminsan-minsan. Pero dati mas madalas. Mas madalas siya dati. Tapos hanggang ngayon, parang siya na lang yung pinapanood natin. Oo, Japan creator. Oo. Okay, rephrase ko. So yung favorite nating Japan content creator, actually Japan-based kasi di naman siya Japanese eh. Japan-based content creator na si Abroad in Japan, may nakasagutan sa Threads recently. Yan. So yun, kilala din natin yung nakasagutan niya. Tumatasiklaway natin dyan. Di ko alam. Nagulat ako, medyo malaki yun. Di nakikita sa camera yun. At saka audio to. Anyway, yun nga si Oriental Pearl. Parang nagkasagutan yata sila because of the content of the girl, si Oriental Pearl. Pero yun nga, ayoko na rin masyadong parang palawakin yung kanilang issue nila. Issue nila. So, napanood kasi natin actually yung parang dilemma ni Chris Broad. Actually, ang tagal ko hindi siya pinapanood. Yun yung pinanood natin. Tapos, ang dami kasi yung points doon about Japan, about content creation in general, na feeling ko masarap pag-usapan dito sa episode. Pero for context, di ba natin ikukwento? Ano ba yung issue nila? Sige kasi na nga. Parang dapat alam nila somehow. Ayoko. In 1 minute, explain mo lang. Ayoko malaman nila, bala sila. Joke lang, So yung context kasi, yun nga, si Oriental Pearl, actually dati, may napanood tayong content. Ang parang content niya is parang pinapakita niya yung bad side ng Japan. Okay. Yun. Tapos, rage baiting ba to? Parang ganun yung mga content. Parang ganun yung mga content niya. Tapos di na yata nakapagpigil si Broad. Kumbaga, nag-comment na siya about yung mga contents no, kasi nga parang kumalat na sa social media. Hindi lang siya long form videos. Ang pinaka parang natakot siya or pinaka parang nadismaya siya is yung mga shorts, reels, ang dami. Tapos pinapakita puro negative side of Japan. Basically, yun lang yung pinag-awayan nila. Hindi naman pinag-awayan, issue. Kasi itong si Oriental Pearl, according to Broad, hindi naman siguro lahat, no? Pero meron siyang content na parang nagiging panay negative side ng Japan yung pinapakita. Tapos yun, na-call out siya this time, yung latest niya na post na parang may mga graffiti yung likod. Tapos parang dinagdagan pa yata ng mga graffiti. Para magmukha. Yung thumbnail, para magmukhang medyo mas clickbait. Maybe. Mas rage bait na nga So yun yung gusto mong pag-usapan ngayon about dun, medyo konting, nag-start dun sa issue na yun, pero most of pag-uusapan natin tungkol sa Japan pa rin. Kung nagbago ba talaga, sino ba yung tama doon sa dalawa or something. Kasi parang yun yung gusto sabihin na iba na yung Japan ngayon, ganyan. Okay, clear na. At bago yan. At dahil dyan, at bago yan. Welcome kayo dito sa Tara Podcast. This is Jamie. And I'm Jan. So pag-uusapan nga natin all about travels, usually ang aming podcast. Kaya kung ikaw ay mahilig sa travel, mahilig sa maturity tumatanda. Adulting, yan. Lahat ng pagtanda, couple travel, tapos maybe couple life. Travel, no? Basta adulting talaga. Bagay sa inyo tong podcast na ito. Kaya chill lang kayo. At pag-usapan natin yung topic for the day, which is Japan, nagbago na ba? Kasi may konting, pwede tayo makapag-compare somehow. Kasi di naman tayo sobrang tagal na nung first travel. Pero 2019, so ilang taon na yun? 6 years. 6 years na rin pala. May napansin ka ba? Since naka-10 beses naman na tayong travel from 2019 nga until today, ano yung mga napansin mong changes? Either good or bad? Nagbago na yung sign sa Akihabara. From Sega to Glico, tapos ngayon tatanggalin na yung Glico sign. Gigo? Gigo. Anong Glico? Glico si yun, di ba? Sa Osaka yun. Sa Osaka. Gigo nga, tama. Gigo. Yung parang, yung pinakamalaking building ng doon. Yung pula. Ng arcades. Babaguhin na yun. Sega dati, no? Sega, tapos Gigo, tapos babaguhin ulit siya. Nang na? Hindi ko alam. Titinan natin, siguro, pagbalik natin. Hindi nagtatagal, no? Kasi baka inflation? Lugi. Nalulugi din, no? Hindi na marami yung mga
naglalaro. Sige. Pero ito, kasi yung issue kasi na parang pinakita nga ni Miss Oriental Pearl is sa Shinjuku area. Then, tapos napunta sa isang neighborhood na kilala ni Brod, di ba? So, parang dun yung issue na parang dirty. So, yung unang punta natin sa Japan, actually, nagulat ako. Semi lang. Kasi nga, nagstay tayo first night sa Shinjuku. Sa Kabukicho, to be exact. Kabukicho mismo, yung parang red light district pala yun. At wala akong idea. Ako nag-book nun eh. Wala akong idea na red light district yun. Tapos, dumating tayo hapon. So, maya-maya, madalim na, no? Lumabas pa tayo, tapang-tapang. Wala tayo alam eh. Tsaka gusto lang nating, may energy pa tayo from flight. Lumabas tayo para kumain. Tapos, medyo nakaka-culture shock ng konti nga. Kasi, iba-ibang lahi yun nandun. Tapos, ang kalat. Medyo makalat. Tapos, may lalapit sa'yo for, nag-aalok ng bar nila. Tapos, Nigerian, mga halos Nigerian. Diba? Yun yung sabi na medyo nagulat din ako nung may ganito palang lugar. Tapos dito pa kami magsa-stay for the first night. Tapos medyo madumi nga at makalat. At nagulat ako, may nakita akong malaking daga, di ba? Nakita mo ba yun? Oo, sobrang laking daga. Kala natin pusa. Parang ganun na. Meron talaga dati pa. So yun kasi yung issue ni Oriental Pearl nga daw na parang ang gulo na. Oo, ganyan. Pero nung 2019, medyo nakita na namin na ganun eh. Pero wala namang kaso. Tsaka hindi naman buong Japan eh. Yeah. Diba? Yun lang talaga. Actually, sa Kabukicho ko palang nakita yung medyo ganun kaduming alley. Maduming alley, tapos marami nagyoyosi, tapos may mga nagiiwan din ng mga ng mga kalat. Na akala natin, pag sinabing Japan is glorified as sobrang linis. Diba? Meron din kalat. Tapos, homeless. May mga nakikita tayong homeless na doon sa may parang, ba yun? Bridge ba yun? Or parang bridge eh. Underpass. Underpass. Parang doon. Tapang natin doon, no? Lakad tayo doon. Tapos ang daming homeless, tapos wala tayong pake. Oo. Diba? Pag wala ka palang idea, no? Parang ang tapang mo. Tapos pagkatapos, pag nalaman mo, parang yung sa Vietnam natin. Yung sasabihin ko. Kaya tayo na-i-scam sa Vietnam eh. Akala natin wala lang. Di lakad-lakad, ganyan. Nung na-scam, tsaka pa lang natin marirealize na, ang tapang pala natin, di tayo nag-ingat masyado. Ganon. Ganon din nung una sa Japan. Yes. Diba? So parang, nakita rin naman natin yung konting maduming parts nila. Pero hindi naman nakakasira nung trip or di naman nasira yung pagkagusto natin sa Japan. Kasi mas marami yung makaganda. Okay, oo. Kaysa dun sa pangit na na-experience. Kaya nga parang nakailang balik tayo sa Tokyo? 5? 6? Parang, kasi nandun yung nandun yung airport eh. Yeah. Pero parang ilang beses lang tayo bumalik sa Shinjuku if I'm not mistaken. Dalawa lang. Ayun, pangalawa yun, yung last Tokyo winter. Yun lang. Kasi para lang videoan si Godzilla pati yung may babaeng kumakaway-kaway doon gano'n. Kasi hindi ko talaga siya trip dati pa. Diba? Pag hindi mo trip, di wag mong puntahan ulit. Okay na yun. Sa iba ka naman. Hindi kasi ako mahilig sa mga yung mga bunny girl doon, yung mga babaeng mga nag-aanak. Wala akong kahilig sa pag nakikita ko yung parang gumagano sa ayoko ba yan? Ang plastic. Sasang pa, andyan na, titignan mo na lang, kalokohan. Ganun ako Tinuturo ko pa nga sa'yo. I'm so very good. Pag tinuro ko sa'yo, sana. Sino yun? Di ako yung... Tumahimik ka. I'm a very good man. Okay, tapos na natin ang episode na to. Kasi, dadagdagan ko. Sige, dagdagan mo. Hindi lang dun pala yung may madumi ako nakita sa Japan. Sa Dotonbori. May video pa ako. Osaka. Sa Osaka. Diba? Kasi yung gitnang yon is kainan, puro kainan. Tapos, di ba, konti nga lang ang basurahan sa Japan. Or baka hindi kasi alam nung iba na kapag walang basurahan dyan, pwede mong ibalik yung basura mo kung saan mo binili. Sila magtatapo nun. Or talagang bibitbitin mo yung basura. Pauwi, oo. Ang problema kasi, ang daming tourist na hindi alam ang regulations at customs ng Japan. Kaya naintindihan ko, Dotonbori and Shinjuku as a tourist spot na mga... Pwedeng dumumi. Pwedeng maging madumi talaga. Ang daming tourist tapos
Tapos, nakainom pa. Sorry, ang pangit na magkakasabi ko, pwedeng dumumi. Baka akala lang pwedeng tumae. Hindi, yan, nagiging makalat din. Nagiging makalat kasi ang dami din hindi nila alam na ang culture ng Japan, lilinisin yan, 'di ba? So, yung yung dalawang na yon, yung dalawang area na yan, Dotonbori and Kabukicho. Shinjuku, Kabukicho. Syempre, sa dami ng tourist, dami din umiinom dyan, tapos syempre, magkakalat talaga. Ang daming dumi din talaga. Kaya, Dotonbori, madumi din siya. To be honest, ayun, may video. Oo. Kasi yung upuan sa gitna. Yun. Doon naipon yung ano tawag doon? Yung mga pagkain. Oo, mga kinainan ng takoyaki. Oo, pati mga inumin, mga glass. Ano tawag? Hindi, plastic. Labo. Plastic labo. Basta plastic na lagyan ng mga milk tea, gano'n. Okay. Naiwan doon, no? Naka-pile up na gano'n. So, yun. May maduming parts din. So, feeling ko dati pa naman gano'n. Kasi nga, touristy area yung mga nabanggit natin. Kaya ang problema kasi, yung na-guess ko rin yung point ni Oriental Pearl, pati na Abroad in Japan. Kumbaga si Abroad in Japan, syempre, siya sabi niya na, may mga ganda. Ang Japan. May mga malilinis. Yung sa namang side, may mga madudumi. Parang magkaiba yung focus nila. Oo, sa gustong sa content na gustong ilabas sa public. Pero to be fair kay Broad, nagpapakita din siya ng mga ng mga pangit sa Japan. Yes. Yun. Siguro di lang ako nanonood nung kay Oriental Pearl kasi nga parang may dalawa tayo na panood yata nun. Isa yung sa homeless. Hindi ko masyadong trip yung mga ganong content Pero meron kasing yun may gusto manood nun. Oo. Kaya nga ang laki din ng following. Yun nga yung pangit ngayon sa content creation side. Parang yung negativity mas malakas yung reach kaysa sa positivity. 'Di ba? Si Abroad in Japan, ang gaganda ng mga documentaries niya telling the people lives. Parang mala Jessica Soho. Documentary talaga. Parang journalism na nga yung niya, content niya minsan Pero yun ang pinakamababa niyang views. Sadly. Actually, to be honest din naman, si Algo, parang nakita rin natin siya, yung mga sarcasm talaga niya. Oo nga, no? Yun talaga yung binabato. O baka kasi, yun din yung applicable for us sa karamihan or sa sa majority. Yun nga So, syempre, si Algo, yun lang din yung i-feed. Kaya nga, sabi rin ni Brod, 'di ba, as a content creator, hindi rin pwedeng alisin yung yung factor na kailangan clickable talaga din yung thumbnail niya. And we can relate kasi pag hindi mo yun ginawa, parang less chance ka talagang makita. Less chance kang makita, less chance din na i-click yung content mo. Yun nga Pero hindi tayo pa naman umaabot at wag naman sana doon sa extreme na talaga naman parang rage baiting na just para lang maklik ng tao. Yun nga kasi hindi natin kaya. Actually sa mga basketball content ko, diyan ako medyo umangat yung following ko. Mga controversial take. Oo, yun, mga controversial take. Parang gusto nila yung may may parang may spice Hindi mo pwede sabihin, for example, magaling si Curry. Actually, hindi. Controversial din pala yun. Controversial din. Kasi nga. Kasi marami siyang hater. Kasi marami siyang hater. For example, iba na lang. Magaling si Podziemski. Sino si Podziemski? Bakit siya magaling? Okay, di ko yan papanoorin. Pero pag sinabi mong, hindi magaling si Curry. Or hindi magaling si Lebron. Yung sobrang daming fans. Tapos mo sila. I-negate mo. Doon sila Actually, kahit hindi sikat kahit yung saktong player lang, sabihin mo lang i-bash mo lang, o hindi na i-bash, kumbaga, lagyan mo ng kahit nga constructive criticism. Or hot take mo. Or hot take. Talagang madalas yan. Even, di ba, sa mga basketball content, yung mga traveling polls, yun yung mga masyadong basta magmaro. Ngayon, pumunta tayo sa travels. Yung pa lang, scam. Di ba, marami nagmamarunong. Dami nagmamarunong doon. Kasi, dapat, ginanto mo. Kasi, ganyan. Dapat ganyan. Kasi ang daming magiging opinionated yun sa comment section. Kapag controversial take or hot take yung pinost mo, kahit yung thumbnail lang. For example, thumbnail lang naman yung ginawa kong medyo hot take para i-click nyo. Pero the whole laman nung content, hindi naman.
neutral naman or constructive criticism naman. Pero dahil yun yung nakita nila, kinlik na. Ganon. So may ganong dilemma kami as content creators na ang hirap din talagang makakuha ng views if hindi mo medyo gagawin ganon yung content or yung kahit yung thumbnail mo man lang. Kaya siguro yung kay Broad, sabi niya nga rin, 'di ba? Kahit siya din is neutral naman sa Japan content about Japan, minsan yung thumbnail niya, wino-workout niya to be clickable pa rin. Kasi part siya ng trabaho or part siya ng factors to consider kapag nagko-content creation. Kahit gaano kaganda ng content mo kung hindi naman ikiklik ka ng tao. Yun nga Wala. Kaya ayun nga, dapat gandahan natin yung thumbnail natin dito sa episode na to para i-click nila. Punta tayo sa camera tapos mag-posing tayo ng parang, hindi, parang ano ba? Yung mga ganon. Ganon. Gawin mo thumbnail. Ayan. Natawa ko yan kasi ihanapin ko pang ilan ba yun? Mga 15 to 16 minutes. Ayan Pag yung click, pag ito madaming views dahil sa mga click na yan. Tapos ang ganda pa ng umpisa ko, parang kanina na para may chismis. O diba? Ibig sabihin, totoo yung sinabi natin on this episode na talagang makiklik, kailangan ganon. Diba? Which is, alam mo, medyo ang pangit din to be honest. Kasi nga, ang daming mga galing na content creator na hindi nabibigyan ng pansin, to be honest. Pero ang ganda ng content nila. Pero dahil as a viewer, kahit ako nakita ko, di ba? For example, sakto lang yung thumbnail. Tapos makikita mo pa 20 views. Hindi ko papanoorin yun. Yes, human nature yun. Kahit tayo, ganun tayo mamili na papanoorin. Kaya itong podcast, itong mismong channel, actually lahat ng natin, medyo struggle din naman talaga sa atin. Nandun pa tayo sa point na nagbi-build pa lang ng community. Miyak ako. Nagbi-build pa lang ng community, kumukuha pa lang tayo ng trust from our viewers, pati magiging viewers pa. Kaya ayun, show up lang tayo. Diba? Oo nga, yun nga, parang kumbaga, the only thing that we can do, kasi ayaw din naman natin, i-rage bait sila. Maging talaga maging consistently improving. Kaya ako napapansin nyo, mga Taranyans, shoutout sa inyo, mga Ilo-Ilonians. Actually, yun, di ba, mayroon tayong parang laging nagko-comment dyan. Shoutout sa iyo. Anong pangalan niya? Si Albert. Ewan ko, ang nakikita ko sa kanya Boy Bakal. Oo, yun, di ba? Ayan, pa-shoutout ko siya. Pati sa mga, syempre, alam ko marami din nanonood, natahimik lang kasi ganoon din ako manood, yung masyado nagko-comment. So, shout out sa inyo guys kasi you keep us you keep us going consistent. Kasi kahit paano may nanonood pala kahit paano may nakakausap tayo. Oo, di ba? Kumbaga ang saya. Saka malay nyo, i-share nyo. Malay nyo ngayon, bigla nyo i-share, di ba? 30 kayo, share nyo 30 times. 30 times 30, 900 views, di ba? Kasi lahat naman nagsa-start na mababa So, gets ko na, nahirapan tayo ngayon, no? Magpalaki. Medyo ilang buwan na tayo nagpa-podcast. January tayo nag-start po. October na ngayon, 10 months. Malapit-lapit na mag 1 year tong Tara Podcast. Tapos, nag-consistent pa tayong mag-travel vlog starting nung April. Tapos weekly yun. Hanggang ngayon, wala pa tayong absent. So, mahirap siya. Pero, kasi nga, nagbi-build pa lang tayo So, parang gets ko talagang gano'n. Ito pa, idagdag mo pa, hindi nga tayo clickbait, di tayo viral factor people. Di tayo pang viral. Di tayo parang mga hindi rin tayo comedy. Hindi rin tayo yung patawa, hindi rin tayo So, nagagets ko na medyo ganito lang tayo. Slowly but surely. Yun na lang yung magandang term. Slowly but surely. Kalaban lang natin is time. Alam ko naman, may mga manonood din talaga at makikinig dito. Siguro, sana, 2 to 3 years time. Yun nga sasabihin ko susunod. Parang sarap balikan ito pag mga after 1, 2 years, 3 years. Parang Cool Pals. Natutuwa nga ako sa kanila May Cool Pals recommendation sila episode. Tapos, may pag binalikan mo kahit share na lang doon sa group nila, may kita mo sobrang raw talaga ng parang ito lang. Wala pang studio, no? Ngayon kasi may studio na sila. Mayroon na silang production team, tas under Pod Network na, mga ganyan. Yeah, kasi to be honest, natutuwa ako sa podcast Katulad dyan, pwede ko pag-usapan. Pwede natin pag-usapan kahit na Di ba? Kumbaga, actually ako personally, mas gusto ko yung podcast kaysa sa vlog. Talaga?
Kasi yung podcast, ang dami kong insight sa utak eh. Ang dami kong insight sa utak na pwede kong sabihin eh. Kasi pag sa vlog, hindi mo pwedeng sabihin yun dahil ang random nun eh. Kumbaga as an introvert, yung vlog kasi parang pang extrovert. Yung parang ayan, bilang, uy, ganda nito. Tinan nito. Hindi naman dahil... Hindi, kumbaga, kumbaga, yun ang norms ng vlogging eh. Yung sabi mong sumisikat, yung virality. Oo, yung medyo pang-viralan. Oo, na hindi ko kaya yun. Kumbaga, hindi pa agad gumagana yung utak ko. For example, ganyan tayo. Maganda. On the spot. Nakita mo yung mga comment ko, di ba? Masarap. Maganda. Gets ko na. Okay. Gets ko na. Alam mo, pwedeng mabago. Kasi, di ba nung bago tayo mag full-time ulit nung April na magva-vlog na weekly ganyan. Sabi ko, parang, di ko sure kung kaya ko. Kasi kailangan pag-vlog, eto kasi, meron namang isang vlog na pwede talaga. Yung hindi nagsasalita, silent vlog. Kaso, pagka inano mo yun sa Pinas, hindi masyadong syempre, medyo mag-fan service din tayo or parang kung ano yung gusto ng audience or ng majority, exactly. Magbibigay din tayo. Yun din yung magbe-base din tayo dun eh. So, okay. So, tinanggal ko na yung possibility ng silent vlog, yung may mga nakasulat lang dito, babasahin, ganyan. Sa Pilipinas talaga kailangan nagsasalita. Yun nga eh. Sabi ko, di ba, parang hindi ko kaya. Pero, sinubukan natin. Tapos, siguro nakatulong yung parang, okay, kunyari isa lang yung kausap ko sa camera. Yeah. Introvert din naman ako, parehas tayo, di ba? Pero siguro ang naging nakahelp sa akin, dapat ikwento ko lang kung ano yung nararamdaman ko ngayon, nakikita ko ngayon. Tas yun yung i-record. Yeah. Kaya medyo mas parang nadadalian ako sa vlog ngayon. Pero hindi ko sinasabi na hirapan ako sa podcast. Siguro kasi, ikaw sabi mo, mas bet mo si podcast. Madali sa akin ng podcast. Kasi ikaw, yung mga past, mas madali mo naman talagang pag-usapan eh. Kahit naman tayo, di ba, hindi pa tayo nagvo-vlog ng podcast pa lang ng mga January, mas madali agad sa atin kasi nga, pinag-uusapan natin, nangyari na. Unlike pag-vlog, on the spot nangyayari, tas sasalita ka. Mas mahirap nga naman. Pero siguro nasasanay na ako. Experience yan kasi. Even podcast nakikita ko yung improvement natin from day one hanggang ngayon eh. Kasi, ano talaga yan? Kumbaga, nasasanay ka na. Parang ka rin nag-exercise, nagpa-practice ba? Parang ngayon, kung titinang ko, siguro kasi ako nag-edit eh. Kumbaga, kung titinang ko, matutuwa ako sa episode na to. Kasi, hindi naman lively. Kumbaga, yung mga thoughts ko sa utak na ilalabas ko agad. Ang problema ko sa vlog kasi, is ang dami kong sabay-sabay yan nakikita. Alam mo, malikot ang mata ko eh. Kumbaga, for example, alam ko nagpo-vlog tayo, pero yung tawag doon, yung hindsight ko, titignan ko, ba may dadaan dito? Baka may panaksak yun. Ikaw kasi baka may yun. Ikaw kasi yung sa atin, bahala sa ganun sa safety ba? Ako kasi medyo nakarely na sa'yo. So, ikaw yung tumitingin ng paligid, may snatcher ba dito? May istorbo ba ako? Ganon. Maingay na ba kami? Ganyan. Exactly. Kumbaga, tapos yung okay yun kung sa pagkain naman, hindi naman talaga ako masyadong ma-explain sa food eh. Usually, masarap lang. Hindi masarap. Sakto lang. Hindi ako sasabing hindi masarap kasi alam mo naman ako, halos lahat kaya ng palate ko eh. So, dalawa lang. Sakto, tsaka masarap talaga. Okay. Masarap at sobrang sarap at grabe! Ang sarap-sarap! Ganon. Pag gumana na ako, number 1 yun. Parang sa Food Wars lang yung nauubaran. Ganon. Okay. Diba? So, balik tayo sa Japan. Oo nga. Malapit na naman tayo mag-Japan. Wow. Yes. So, actually, by the time na lumabas tong episode na to, nasa Korea kami, hindi sa Japan. Oo nga pala, for the reveal. Nasa Korea kami right now, guys. Pagkalabas na tong episode na to. So, siguro after 1 or 2 episodes, doon natin i-discuss naman kung kamusta si Korea. Kasi first time namin doon eh. Siyempre, di ba may routine na tayo dito sa Tara Podcast na every after trip,
kung saan man kami galing, ira-rundown natin yun in one episode. Yeah. So, lalo na, first time natin sa Korea. So, feeling ko ang dami nating masasabi dun. Yeah. Ang dami nating bago kasing mararanasan na naman. Food, ganyan. At saka guys, don't worry. Kumbaga, gagawa pa kami ng isa pang episode about Japan. Because magja-Japan din ulit kami. Malapit-lapit na. Basta every after trip, merong ganito. Kaya abang kayo. Kaya yung fresh na nangyari, makakwento namin yun. Kasi i-episode natin. Full episode for that, no? Tulad ng Korea. So, ang controversial take ko for the day. Controversial take for the day! Wow, may ganun ano? Ano? Ang Japan. Ay. Ano? Nabitin ako. Ay, hindi lahat malinis. And that's it for today's episode. Parang ano to, may hosting. Okay. Thank you guys for watching and for listening to this episode. Next week ulit, nasa Korea. So, yun. Nasa Korea ba? Nasa Korea ngayon. Makikita nyo kami sa Facebook and IG. So, don't forget to follow our socials. And use our codes pag magta-travel kayo para makatipid kayo. At kami rin. Maraming salamat. Bye-bye. Karanya. See you.